Hello, magandang gabi po. So, meron po akong ginawang video dito, video lecture na makakatulong po para sa mga mag-aaral na kumukuha ng kursong BS Criminology na naguguluhan pa kung paano makapasa ng board exam at lalo-lalo na sa mga nagre-review ngayon na gustong mag-take ng Criminologist Licensure Examination. So, ito ang ginawa kong ginawang video ngayon dahil natatandaan ko noong August 2023, may isa or dalawang question na lumabas related sa provision na ito ng RA 11131. So, ang question ay, under Public Act 11131, what happens if an examinee obtains a weighted average of 75% but scores below 60% in one subject? So, ano daw ang mangyayari pag ang examinee ay nakakuha ng 75%? 75% naman siya, pero meron siyang below 60% in one subject. So, the choices are the examinee automatically fails the entire examination and must retake all the subject. Letter B, the examinee is considered to have passed since the weighted average is 75%. Letter C, the examinee's result is deferred and they must retake the subject with a required grade of at least 80% within 2 years. And letter D, the examinee is allowed to retake the subject anytime without any grade requirement. So the correct answer here is letter C. The examinee's result is deferred only, and they must retake the subject with a required grade of at least 80% within 2 years. So, ito po ang sagot. Hindi po siya bagsak, kundi deferred lang siya. Meaning to say, kailangan niyang i-retake ito within 2 years. So, if napag-isipan mo na di ka muna mag-take within 2 years, ano ba, gusto mo na magpahinga muna dahil nasaktan ka, dahil hindi mo naipasa, isang subject na lang sana, ay hindi po siya pwede. Kailangan within 2 years after mo mag-exam, kailangan mo mag-exam na agad. Kasi kung hindi, uulit ka sa simula. I-exam mo lahat ng subject ng Criminology Board Exam, yung 6 na yon. So, unlike dito, yung isa lang ang uulitin mo. Pero, ang condition ay kailangan 80% ang makuha mo. So, sir, paano po ba pag ang makuha ko lang ay 79? Malinaw po dito sa batas na ang nakalagay ay 80% ang dapat mong makuha. Kung ang makuha mo ay 79, 78, or below 80, hindi ka pa rin pasado. That's the time na magtitik ka ulit. Uulitin mo na lahat ng subject pag hindi mo makuha ang 80% ng grade sa subject na iyon. Hindi naman na 80% ng kabuuan ng maging weighted average mo, kundi sa subject lang na iyon. So, balikan po natin ang choice letter B. The examinee is considered to have passed since the weighted average is 75. So, dito, sa batas na ito, hindi siya applicable. Na pag nakakuha ka ng 75%, tapos meron kang grade na below 60, ay pasado ka pa rin. Kasi nirepeal na ng batas na ito ang Republic Act 6506. Kasi ayon sa Republic Act 6506, Section 50, na para makapasa ang isang examine, a candidate must obtain a general average of at least 75% with no rating below 50% in any of the subject. Yun ang nakalagay. So, 50%. Pag ang grade mo ay 75, kahit pa yan ay meron kang apat na below 74, below 75 rather, pasado ka pa rin. Di siya katulad sa Republic Act 11131, sa bagong batas na ito, na halimbawa, kahit ang rating mo ay 85, tapos meron kang tatlong subject na below 75, halimbawa, meron kang 85, 85, 85, 74, 74, 74, kahit ang rating mo halimbawa ay naging 80, bagsak ka pa rin. Kasi yun ang nakalagay sa batas na ito, yung bagong batas. Yun ang pagkakaiba. Kaya mayroong mga hindi nakakapasa sa exam dahil minsan nagfo-focus lang sila sa isang subject kung saan
medyo hindi pa nila gamay ang subject na iyon, pero di nila alam na kinakailangan lahat ng subject na iyon ay maipasa nila, lahat ng subject. Kasi kung magkakaroon ka ng grade na below 75, lalo na 'pag tatlo, bagsak ka na. May tanong, paano sir kung ang rating ko ay 80, tapos meron kang dalawang below 75, halimbawa 74, 73, pasado po ba or bagsak? Pasado pa rin kasi nakalagay dun ay tatlong subject na below 75. Dun ka mako-considered na bagsak. And another is, paano ka masabi na bagsak kung ang rating mo ay hindi aabot ng 75? So, yun po. So, again, under Republic Act 11131, pag ang nakuha mong average ay 75 but below 60, but nakakuha ka ng isang score sa isang subject na below 75, ang grade mo ay below 60 rather, ang magiging deferred ka lang. Deferred ang tawag ha. Kumbaga parang conditional sa ibang board exam. Magiging conditionalized ka. So, kailangan mo yan i-take. So, dapat pag-focusan mo na yan. Diba? Mag-i-exam ka isang subject na lang. So, pag-igihan mo na yan. So, yan po ang pagkakaiba ng bagong batas na ito. Actually, additional information, ang RA 11131 ay nirepeal niya ang RA 6506. Ibig sabihin ng nirepeal, pinawalang bisa na niya ang RA 6506. In-override na niya. So, lahat ng provision doon sa lumang batas ay hindi na siya parang nag-i-exist. Ito na po, lahat na ng provision ng RA 11131 ang nag-i-exist. So, with regards to criminology profession, dito na po tayo magbe-base. So, sabi nila lumabas din yun sa mga ibang board exam, kung ano ang naging, parang naging ano ng batas na ito. Kung ni-repeal ba niya or nag-amend lang ng isang ibang part ng dating law. So, ni-repeal niya yung lumang batas na yan. So, yun lang. Magandang gabi po sa ating lahat.